Magandang gabi muli, Radyo Sirbato. Sa mga taga-subaybay ng ating programa, magandang gabi sa lahat. Gayon na rin dito sa tatlong probinsya ng Dinagat Island. Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sa tatlong probinsya na ito, para sa kalaman ng lahat, naglalakbay ngayon ang ating programa sa mga munisipyo. Sa tatlong probinsya na ito, nandito ang ating mga coordinators, nga mga voluntaryo at mga leader na rin nga nakatalaga sa bawat lugar. Sa mga coordinator ng PDDY na voluntaryo, ang puhunan, init ng puso at pagmamahal lamang sa bayan. Naglingkod kayo na may buong katapatan, ginagampanan ng tungkulin bilang coordinators. Isang pagbati po at pagpupugay mula sa inyong mga advokasya nga tumutulong kayo sa ating advokasya. Narito na naman tayo sa ating 30 minutong talakayan sa programang Habang Buhay na Benepisyo para sa mga Pilipino. Programang hatid ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Sa ating episode kahapon, August 22, 2024, iniwan ko sa inyo ang isang katanungan. Ano ang ugnayan sa mga nangyayari na lindol sa Bohol at sa kwento ng Deuterium? Okay, no? Pero dito, pause muna ako. Para masagot ko ng malinaw ang inyong mga katanungan, dadako muna ako. Para maintindihan nating mabuti dalhin ko muna kayo sa topic kung ano ang Deuterium. Ang Deuterium, konting science lang po, no? Ayon sa aking sinasabi sa inyo kahapon, mag-science tayo, pero hindi po malalim, mababaw lamang po. Isang simple nga pangunawa nga kayang maiintindihan ng isang ordinaryong Pilipino. Kahit po walang pinag-aralan, maintindihan ninyo ito kasi napakababaw ng ating science. Ang Deuterium galing sa tubig nga ating iniinom araw-araw. Ang tubig nga ating iniinom araw-araw, mayroong dalawang sangkap o dalawang elemento. Dalawang bahagi nito tinatawag na hydrogen. Isang bahagi nito tinatawag na oxygen. Nang pinagsama ito ng Panginoong Diyos, naging isang compound. Ito ang buhay ng kanyang mga nilikha. Kasi nagkaroon ito ng physical na anyo. Tinatawag ito na tubig. Ganun lang po lamang kasimple, ha. Ang tubig ang siyang buhay ng mga nilalang ng Diyos dito sa mundong ibabaw kasi ang ating katawan bilang tao, 70 to 80% nito ay tubig. Ito ay nangyari sa Europa. Makinig ang lahat, ha. Sa pamamagitan ng electrolyze machine sa Europa, sa Norway, bansang Norway, pinaghiwalay ang dalawang sangkap ng tubig. Ang pakay ng makinarya alisin ang oxygen na nasa tubig. Ang naiwan na hydrogen na puro, ito ang tinatawag na Deuterium. Ibig sabihin, tubig na walang oxygen. Simple lamang ating paliwanag. Ayon sa mga eksperimento ng mga dalubhasa, ang dalawang uri ng tubig, Deuterium, tubig na walang oxygen, at tubig na may oxygen, dalawang uri ng tubig, ginawa nilang ice o yelo ng pare-pareho. Ang ice na gawa sa hydrogen, purong hydrogen o deuterium, pag ilalagay natin sa baso o sa planggana, sa tabo, lumulubog. Take note, ha, lumulubog. Ang ice na ordinaryo
na ang ordinaryong ice na gawa sa ordinaryong tubig, ibig sabihin may oxygen, lumulutang. Kaya tinatawag ito sa ibang termino na heavy water. Malinaw ha, dahil ang pag-eksperimento sa mga Amerikano, ang ice na gawa sa deuterium lumulubog. Ang ice na gawa sa ordinaryo nga tubig lumulutang. Kaya binansagan siya sa mga Amerikano na heavy water. Mabigat na tubig. Okay, no? Napakalinaw. Mabigat na tubig. Hindi ibig sabihin hindi mo kayang buhatin. Ayon lamang o base lamang sa eksperimento na ito ay lumulubog. Ang deuterium kung maging ice, ulitin ko, ito ang ice naman ng ordinaryong tubig, lumulutang. Kaya heavy water, mabigat na tubig ang tawag sa kanya ng mga Amerikano. Okay. Itong dalawang uri ng deuterium, no? Okay. Itong deuterium, isang uri ito na gawa sa teknolohiya ng tao. Dahil gawa ito sa electrolyze machine sa bansang Norway. At ito ang kasalukuyang ginagamit ngayon kasi mabibili ito sa merkado. At ito ay ginagamit ngayon sa iba't ibang dako ng mundo tulad ng Norway, ng Germany at iba pa. Marami ng mga sasakyan na gumagamit nito bilang enerhiya. Kaya dito nakatuon ngayon ang pag-aaral ng mga scientists sa buong mundo. Ayon sa sinasabi ko na sa inyo, ito'y nabanggit ko na sa inyo sa unahan. Ang kakayahan ng deuterium ayon sa kanilang pag-aaral, higit pa sa kakayahan ng gasolina at pinaniwalaan din ng mga dalubhasa na ito ang magiging kapalit sa maglahong enerhiya sa Middle East. Kasalukuyan itong mabibili sa napakamahal na presyo. Nasa world market na ito ngayon, alam ninyo ang presyo nito, $1,000. Napakamahal po. Ang 1 litro, ang first class, ang second class nito ay 580 to 600 ang kada litro. Dako tayo sa deuterium na bigay ng Diyos. Yung hindi ba nagdaan ng electrolyze machine? Yung likha ng Diyos, tinatawag ito na phenomenal process. Likha ng kalikasan. Okay, ibig sabihin, deuterium na hindi na kailangan ng electrolyze process. Okay, paano nangyari ito? Na-discover ng isang scientist na si Dr. Jacob Beijelissen, isang scientist. Ayon sa kanyang statement, basahin natin. Dr. Jacob Beijelissen discovered that at room temperature or under atmospheric condition, deuterium atoms are electrolyzed naturally out of water in the form of hydrogen gas. This natural phenomenal process needs no expensive electric power consuming electrolysis to artificially separate hydrogen from oxygen in water. Na-discover ng isang scientist nga meron palang deuterium na hindi kailangan ng electrolysis. Ito'y likha ng kalikasan. Paano nangyari? Okay, ituloy natin
kung ano ang tinatawag na phenomenal process ayon sa pagdiscovery ng mga dalubhasa. Quotation po nila ito. Deuterium is concentrated hydrogen with element symbol of H2O. HD20. H2O in water. Subjected to the pressure of water mass at the ocean floor of about 10,000 psi or more. Because deuterium obtained from depths of more than 7,000 meters below sea level, and at more than 10,000 psi pressure, causes the oxygen in water to disengage, separate, and escape naturally, forming deuterium under pressure. Ibig sabihin, sa quotation nila, pag ang pressure ng karagatan aabot na po sa 10,000 psi, pound per square inch, eksperto dito ang mga engineer. Itong oxygen nga nasa tubig, kusa itong humihiwalay at nananatili ang deuterium isotopes doon sa pinakailalim ng karagatan. Okay. So, sa ilalim pala ng karagatan kung saan ang pressure aabot ng 10,000 psi, wala na palang oxygen. Kusang humihiwalay ang oxygen. Okay. Ngayon, ito ang resulta. Ang tanong ko dito. Doon sa pinakamalalim na parte ng mundo. Si ganun pala, no? Sa kung mapabigat na yung pressure, wala ng oxygen. Kaya dito, kung saan ang pinakamalalim na parte ng mundo, doon nakaimbak ang porong deuterium. At ayon sa pagdiscovery ng mga dalubhasa, ang Marianas Trench na parte ng Pilipinas ang pinakamalalim sa buong mundo. Okay, napakaswerte ata natin. Sa Pilipinas, ang Marianas Trench, parte ng Pilipinas. Ayon sa pagdiscovery ng mga scientists, ang Marianas Trench may lalim, pinakamalalim sa buong mundo, may lalim na 11.5 kilometers. Ito ang pag-discovery nila. Sa kasalukuyan, actually meron pang hindi pa naaabot ng kanilang discovery, yung tinatawag na Kenya. Pero sa kasalukuyan, ito yung kanilang discovery. Ang Marianas Trench may lalim na 11.5 kilometers. Okay. Ang Pilipinas ang pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Kaya dahil dito sa atin nakaimbak ang deuterium nga likha ng kalikasan. Okay. Ito ang kayamanan ng buong mundo sa hinaharap. Tanong ko sa inyo, kapwa ko Pilipino, nagkataon ba lamang ito? O disenyo ng kalikasan? Okay? Pag-usapan natin. Ang totoo, plano ito ng Diyos para sa mga Pilipino. Please, comment sa aking YouTube channel. Pag-usapan natin, pag-aralan natin. Please like, share, and subscribe na rin kasi marami tayong bagay na pag-uusapan tungkol sa bagay na ito. Ito palang ating hinaharap ay napakaganda. Okay, para makakaintindihan tayo, search ninyo PDDY Secretary, doon kayo mag-comments. Okay po, no? Okay. Tuloy tayo. Ang Marianas Trench isa lamang catch basin. Dagdag linaw. Ipunanan
ng deuterium, kayamanan ng buong mundo. Masyadong malalim ito sa lalim na 11.5 kilometers. So, isa siyang catch basin. Pag-apaw nito, kay tuloy-tuloy man ang pag-ikot ng buong mundo at tuloy-tuloy ang pag-produce ng kalikasan ng deuterium, pag-apaw nito, pumapasok ito sa iba na namang trends, ibang kanal na may haba ng 868 milyahe, 52 milyahe ang lapad at ang lalim ay 3 milyahe. Okay. Sa mga hindi nakakaalam dyan kung ano yung milyahe, ang sukat ng isang milyahe ay 1.6 kilometers. Kaya ang 868 milyahe nga haba ng kanal actually sakop halos ang buong Pilipinas. May mapa tayo dito. Take note, mga Pilipino. Okay, sa ating magpapatuloy. Ang laman ng trends na ito ayon sa pagdiskubre ng mga dalubhasa, ang narito nga deuterium nga nakaimbak nga umapaw galing sa Marianas Trench, take note ha, ito ay may sukat na 85 million bariles. Ito ay phenomenal process, likha ng kalikasan. Para itong ilog, kukunin man natin ngayon ang 85 million bariles nga deuterium, bukas meron na namang 85 million bariles. Ang sabi ko sa inyo, likha ito ng kalikasan. Habang umiikot ang ating planeta, tuloy-tuloy ang pag-produce ng kalikasan sa kayamanang deuterium. At alam ba ninyo kung saan ito natatagpuan? Sa parte ng Mindanao sa Surigao. Maniwala kayo so hindi. Hindi ito chismis. Ayon sa paglathala ng isang Pilipinong environmentalist at chemicalist na si Anthony V. Halog. Nasa YouTube po, pwede kayong mag-research at patunayan ang aking mga sinasabi. Ito si Anthony V. Halog, isa itong Pilipinong scientist, nagpapatunay na yung kayamanang deuterium nga matatagpuan natin sa Surigao, may sukat ng 868 miles, 52 miles ang lapad, ang lalim 3 milyahe, 85 million bariles, nililinaw ko lang uli sa inyo, at ito ay sa araw-araw na produkto, magkadikuha tayo ng 85 million kabariles. Ito ay kayamanan ng buong mundo kasi ang deuterium na ito susunod ng enerhiya sa buong mundo. Okay. Dito, nakita ng mga Amerikano ang dambuhalang deposito ng kayamanan ng buong mundo sa Surigao. Napakapalad ng mga Surigao nun. Pero hindi lang Surigao nun, mapalad ang buong Pilipinas at mapalad ang mga Pilipino. Tuloy tayo. Pinagtangkaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang panahon sa Malacanang sa pangunguna ni Cesar Escosa. Isang Pilipino, hindi naman siya actually na-ordain na scientist, pero nahubog sa Aramco sa maraming taon na kanyang pagtatrabaho sa Saudi Arabia, kaya sanay sa kalakaran ng Oil Exploration Act. Okay. Naniniwala si Ferdinand Marcos Sr. sa kanya, ibig iproyekto ni Pangulong Marcos Sr. ang deuterium na ito nga nakita sa Surigao. Ibig niyang yumayaman ang Pilipinas gamit ang deuterium na ito, kaya kasama si Cesar Escosa,
pinagplanuhan, pinaghandaan ang proyekto nga ninais ni Pangulong Ferdinand Marcos nung kanyang panahon. Hindi natuloy ang kanyang balak kasi nawala siya sa Malacanang dahil sa EDSA Revolusyon noong 1986, buwan ng Pebrero. Ang nagdala sa plano na si Cesar Escusa nang hinayang sa proyekto ni Pangulong Marcos Sr. na hindi natuloy. Anong ginawa? Pumunta sa Amerika, naghanap ng investor. Natagpuan niya ang pinanser na tinatawag na OPEC. Isa siyang kumpanya ng mga Amerikano tungkol sa Oil Exploration Act. Pumunta ang mga Amerikano sa Pilipinas, mga scientist, pinag-aralan ang Surigao. Nang mapatunayan na totoo ang deuterium, ikinasa ang proyekto, nagipagkasundo sa gobyerno ng Pilipinas. Sa panahong iyon, 1987, ang sitting president ay si Madam Cory Aquino. Nagkasundo ang dalawang bansa, Pilipinas at Amerika, sa paggalugad ng Surigao. Galugarin nila yung deuterium. Ang usapan sa kasunduan, 40% sa Pilipinas, 40% sa Amerika, at 20% sa maintenance sa mga kagamitan. Actually, hindi sinusunod ni Cory ang presidential decree ni Pangulong Ferdinand Marcos nga 60-40 law noong 1972 na ang mga dayuhang negosyante nga papasok sa Pilipinas ay magdaan sa 60-40 law. Ibig sabihin nito, ng 60-40 law, ito ay number 87, no? Ito ay number 87. Ito ay Presidential Decree number 87 noong 1972. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mga negosyanteng magsipasok sa Pilipinas, magbigay ng 60% sa kanilang net sales sa gobyerno ng Pilipinas at ang sa kanila bilang ginansya tubo ay 40% lamang bilang investor. Hindi ito sinusunod ni Cory. Alam ninyo kung bakit? Hindi ibig sabihin si Cory ay labag sa batas. Si Cory Aquino sa Pilipinas, nung makaupo siya bilang Pangulo, nasa kanyang balikat ang buong kapangyarihan o busis ng taong bayan kasi siya ay nakaupo, hindi po election. Revolutionary form of government. Kaya bawat busis niya ay batas para sa mga Pilipino. Yun po ang dahilan. Rev Gub, si Cory Aquino, si Madam Cory Aquino. Tuloy tayo. Kaya hindi sinusunod ni Madam Cory Aquino, no? Dahil sa kanyang power bilang isang revolutionary form of government. Okay. Ang paggalugad ng deuterium sa Surigao, hindi po natuloy. Alam ba ninyo? Hindi natuloy ang project ni Madam Cory at ng Amerikano noong oras na yon. Marami pong dahilan. Ang unang dahilan, hindi napag-aralan ng mga Amerikano ang pressure ng Surigao sa 10.5 nga lalim ng Surigao. Ayon sa kanilang pagdiskubre nito, ang pressure nga nagmarka nito ay napakataas kaya hindi kaya na i-sustain ang kanilang mga tubo. Bali-bali po lahat. Hindi kaya. Kaya nahinto ang kanilang proyekto. Naging failure ang proyekto nila. Ibig ng mga Amerikano, pinag-aralan nila kung hindi kaya ito sa bakal, baka kaya ito ng submarine. Kaya ang ginawa ng mga Amerikano, umuwi sa Amerika, pinag-aralan,
bumalik sa Pilipinas. Pinag-aralan nila nga kaya ito galugarin ng isang submarine. Isubmarino nila, yung hindi na po ang, binabago nila ang teknolohiya. Sa halip nga tubo, hindi na, isubmarine nila. Kaya lamang, nung oras na yon, hindi na rin nagkakasundo. Kaya ang gusto ng mga Amerikano, ang sa kanila ay 60%, 20% sa maintenance, at kay Madam Cory sa Pilipinas, 20% na lang din. Hindi na rin nagkakasundo dahil hindi na rin pumapayag si Madam Cory nung oras na yon. So naglaho po. Naglaho ang usaping proyekto ng deuterium sa Surigao nung oras na yon. Ang totoo. Pero balik tayo, no? Naniniwala yung mga Amerikano sa deuterium sa Surigao. Actually, patuloy nilang pinag-aralan ito. Kung hindi kaya ito sa bakal, kasi ang pinakamatibay nga bakal nga na-discovery, 3,000 o ngayon meron ng 6,000 PSI. Hindi pa rin kaya. Kasi ang 14 PSI, sobrang bigat ang pressure nito. Kahit pa meron tayong 8,000 PSI nga ma-discovering bakal, hindi pa rin kaya. Ninais nila na ito ay gamitan nila ng, alam mo, pinag-isipan nila diamond. Ang isang bagay nga napakatibay nga kayang-kaya ito i-resist ay diamond. Ang problema, saan naman hahanap ng maraming diamond para makagawa sila ng tubo nga 1 kilometro ang haba? Kaya po naglaho sa isipan ng mga scientists ang deuterium sa Surigao. Kaya nagtitiis na lang sila sa deuterium nga gawa sa Europe, yung tinatawag nga electrolysis process machine, human technology. Ang totoo, ito ang katotohanan mga kapwa ko Pilipino. Hindi pa talaga oras. Kasi nung oras na yon, may sumusulat, no? Ito ay, meron kasing nakatira dito sa opisina natin sa PDDY sa head office. Nakasamahan talaga ni Escosa nung oras na yon. Sila po, no? Matagal na sila magkasama ni Escosa at kasama siya doon nga nahubog sa Aramco. 20 years siya nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang sabi niya, ito ang sabi niya, mga engineer kasi nakakaalam nito sa panahon ni Cory. Hindi ito hayag sa publiko ang proyekto ni Madam Cory ng oras na yon. Bakit po? Ito ang katotohanan. Huwag naman silang magagalit. May mga engineers o mga dalubhasa o ibang mga individual na Pilipino nga kinausap si Cory. Kung maari, madam, kung mabuksan, matuloy ang deuterium, maari ba nga magbenepisyo ang mga Pilipino katulad ng Saudi Arabia? Hindi naman tumanggi si Madam Cory Aquino, hindi rin siya umuoo. Ang pakay ng Diyos sa deuterium na ito para ito sa mga Pilipino at pangalawa, may itinakdang oras at panahon. Hindi ito makukuha sa Surigao. Habang naglakbay ang deuterium, pagkahinog ng panahon, nahinog din ito. Ngayon, 1 minuto na lang yung aking oras. Ang karugtong nito bukas. Ano ang ugnayan ng lindol sa Bohol at ng deuterium sa Surigao? Bakit sinabi ko ngayon sa inyo nga ang deuterium hindi talaga panahon nga makuha ito sa Surigao? May tamang oras at may tamang tao nga magbukas nito. Unang-una, hindi pwedeng Amerikano. Kailangan Pilipino. Pangalawa, kailangan may programa nga ang lahat ng mga Pilipino, pati yung mga informal settlers dyan sa ilalim ng tulay, kailangan ayusin natin ang kanilang buhay. Lahat na Pilipino makinabang nito. Hindi maaari nga masulo lang ito ng mga individual na mga may pera nga ibig magnegosyo para sa kanilang sariling kapakanan. Para sa kaalaman ng lahat,
Ang panahon, dumating na po. Kaya narito tayo ngayon sa ating pananawagan sa mga Pilipino, magkakaisa. Hinahanap ng Diyos ang malaking pamilya nga pagbibigyan o tagapagmana nito. Ang sekreto nito, simple lamang, may ginintuang puso ang magkasanang programa na ito. Wala tayong oras. Bukas uli, malalaman ito, tuloy tayo bukas. Malalaman ninyo kung ano ang ugnayan nito sa lindol sa Bohol at ng kwento ng Deuterium sa Surigao. Bakit sinasabi ko nga ang Deuterium panahon na? Itong ating episode ngayon, makikita ninyo uli ito, susundan ninyo ang aking day 1 hanggang ngayon day 9. Maintindihan natin kung ano yung pakay ng Diyos sang katauhan at bakit ang kapalaran ng mga Pilipino iginuhit na niya sa pisngi ng ulap. Maraming salamat po. Sundan nyo ako sa aking YouTube channel. Search lang po, PDDOY Secretary. Makikita nyo si Ate Dina. Please like, share, and subscribe. Magandang gabi. Thank you.